Wala, wala tuloy. Ano ba ginagawa ko? Sorry. Take two. Hello mga stories, welcome back sa ating content. So, ito sa ating basa-basa tayo sa Reddit, ay may nag-post dito sa lumabas sa aking sa newsfeed ko. Ito galing to sa Pinoy Vloggers. So, may sinabi siya dito at kung napapansin nyo, naka not safe for work. So hindi ko i-play to. Video to kasi to eh. Napanood ko na to. So siguro hindi ata pwede dito sa aking channel pag-usapan lang natin to. So sabi niya dito is nakita ko yung isang TikTok nung babae dinadamay pa pati yung mga minor na pamangkin daw niya sa kalaswaan niya. Nagbebenta siya ng mga contest with her minor pamangkins. Ano siya nagbebenta? Ano yung sabihin? So, literal na nakakadiri at nakakasuka. Disturbing pa yung mga comments kasi niromanticize pa ng mga nandun sa kanya nandun na kesyo ang swerte ng pamangkin, etc. Meron yata siyang unang account pero na-report na yata kaya gumawa siya ng mga bago or backup accounts. Sobrang nakakadiri itong taong to. Dapat nakakulong na to eh. Okay. Nasa comment section isang post na nakita about it. So, okay, so ito sige, ilalagay ko sa comments, ilalagay ko lang sa description yung source nito. Pero dito kasi hindi ko pwede i-play dito sa aking channel. So, this is not safe for work to, pero yun. At saka medyo part siya ng grooming. So, ito ayon sa nakita ko, medyo sa tingin ko it's a part of the love language to. Medyo pamangkin lang naman yan eh. Wala naman masama doon. Pamangkin lang yan. Ganun. Kasi yun na ito'y love language na kasi siya yung parang yun nga na parang naruman lang sa kanila. Sa kanila. Okay, sa kanila yon. So, yung nga lang, doon tayo papasok sa isang tone deaf, which is sa mga video. Itong video na to, itong framing na to, itong picture na to, kumbaga, yun yung magiging, doon papasok yung sa tone deaf. So, paano mo nasabi, ano ba ang tone deaf? Hindi naman tayo kumakanta eh. Hindi naman tayo, wala naman sa context yung pagkanta sa ganitong aspecto, di ba? Hindi ko naman sinasabi. Ang tone deaf ang tinutukoy ko dito is medyo yung parang misunderstandings. For example, ito papakita ko sa inyo papakita ko sa inyo ang definition ang isang tone deaf na kasi nilagay ko dito is tone deaf meaning in posting of Facebook. Yun kasi in general, okay? So sabi nga dito, on Facebook, being tone deaf in a post means the message lacks awareness or sensitivity at the current social context, public sentiment, or feelings of others. It often involves posting something that is considered inappropriate, insensitive, or offensive, given the situation. So, essentially, a tone deaf post disregards the prevailing mood, opinions, or potential reactions of the intended audience. So, this can manifest in various ways such as posting insensitive or offensive content. Yun nga yung parang pagpo-post medyo love language, sabihin natin love language. Pero yung nga lang, ang mali kasi dito, yung pagpo-post siya sa mga not just sa videos, even videos, pictures, and or others. So even yung mga posting sa mga yung mga posting na nagkukwento kayo ganyan, just consider as grooming, di ba? So yun, sabi niya, this could include jokes about sensitive topics, sharing appropriate graphic content and making discriminatory remarks. So ito, following acknowledge or address current events, ganun.
failing of acknowledge, ganun. A post ignores a major content event of tragedy or threats and approaching levelly can be seen as tone deaf. Okay. So, ito, being obvious in public opinion. Posting something that's really dislike or condition out of touch can be seen as tone deaf. Para, ano yan yan yung mga, for example, yung mga opinion na hindi na medyo hindi, parang hindi ayon sa ganito. Parang tayo, for example, yung mga, mga naniniwala sa mga fake news. Yun yung consider sa tone deaf. Parang ang vision natin, yung point of view natin, medyo, ganito pala, ganito. Medyo hindi sila gumagamit ng critical thinking, hindi sila naging aware sa mga paligid natin. Parang ganun yung magiging public opinion. So kasi yung mga iba is naniniwala sa mga naniniwala sa mga post sa mga post sa mga Facebook na random images na hindi naman inaalam. That's why so ito, using the clip and appropriate tone, the post and what it can be also the tone deaf, but it doesn't match the gravity and seriousness of the situation. So yan in essence, a tone deaf post demonstrates a lack of awareness and empathy for the feelings and the perspectives of others. So making a poster appear insensitive of out of touch. Yun yung ibig sabihin ang isang tone deaf natin pagdating sa mga social media. So, okay, so pagdating natin sa mga issue nito, itong isang TikTok content creator. Kasi sa tingin ko, is it kind of love language? Hindi ko dinidefend tong TikToker na to. I-report nyo, sige, okay lang yon. Kasi considered as sa tingin nyo is parang grooming ang tawag doon. Oo, naiintindihan ko naman yan. Kasi pwede nyo i-report yan. Report kasi kan. Nasa description sa akin yung link nyo, i-report nyo. Wala kang problema sa akin yan. Ang sa akin lang naman kasi, hindi ko ini-issue dito yung mismong TikToker nito. Yung mismong framing. Yung framing niya kasi considered as a tone deaf. Kaya minsan talaga na nagiging parang nagiging iba yung tingin natin dito eh. Kaya sinasabi ko dito, yung sa unang tingin ko lang, parang love language yan eh. Minapakita. Kasi that's a normal lang yan. Kaya minsan talaga na, yun, sa papansin ko yung mga, sa mga love languages na pag pinapakita on the social media, especially sa mga, minsan nga, meron nga din yan sa mga national TV na hindi natin inaalam. Diba na? Kaya minsan talaga na, na napapatingin tayo, bakit ganito siya? Bakit ganito, bakit iba yung, iba yung parang yakap, iba yung parang tingin ng bawat isa. Parang ganun din yung nangyayari sa amin. Kaya, ako, ito masasabi ko dito sa kay TikTok creator na to, post at, sasabihin ko sa iyo, post at your own risk. Kasi ito matinding matinding backlash ang mangyayari sa iyo. At may sinabi siya dito na sa comments dito sa description na-report na daw isang account. So I think itong pinost mo is second account. So yun. Good luck. Medyo good luck sa iyo. Medyo ito isang tone deaf lang. I'm not offended yung ginagawa niya. Medyo tone deaf nga lang sa nakikita ng ibang tao. Pero sa mga sa mga nanonood at na-offend yan, wala akong naiintindihan ko kayo. Pwede nyo report nyo. Wala akong problema dyan. Oo. So sa mga sa mga TikTok creators niya, katulad niya, make your own risk yan. Kasi internet yan. Internet yan. Pwede ka i-backlash dyan. Yun lang yung masasabi ko. At yun, ang daming nagalit ito sa mga comment section. Hindi ko na pwedeng iisa-isahin kasi ang daming negative things dito. Kaya hindi ko yan, basahin ko na lang, ilalagay ko lang sa
sa description, sa mga source, nakalagay under the source section. So, basahin nyo lang, okay? So, bakit nyo ipabasa? Nasa 10 minutes na tayo. 10 minutes na, oo. Mag-limit na tayo na ayokong abutin ng 20 minutes, 50 minutes. Nasa 10 minutes na tayo. So, yun. Kasi yun ang standards sa mga YouTubers. Yun lang sabi ko. At sige, kung report, go. Report nyo na. Wala akong doon. So, yun. Wag lang ako wag mo ko i-report I'm just making that fair use yung ginagawa ko dito. So kasi pinapaliwanag ko lang ito yung aking itong aspeto itong issue na to. Okay, so ito update naman tayo tungkol ito sa TikToker na to at isa pang yung FYP na isang isa pang subreddit niya, same pa rin. So sabi niya dito is lumabas yung FYP ko, bid na tong girl na to, ang grabe explicit yung language sa harap ng bata. Oh my god, explicit language. Naku, upon checking your page, puro ganung content niya and almost laging kasama tong batang to. Very disturbing din ng mga comments. I reported her account na. So okay, nakakalungkot na medyo explicit siya, no? Parang hindi ata naturuan itong babaeng to, no? Kung makapagsalita siya ng manghang na salita, very very negative to. So pwedeng ito magiging impact to sa mga bata nito, lalo na ito kasi especially itong bata na ito and medyo medyo exposed siya sa mga ganitong paraan. So, nakakalungkot medyo hindi siya nakikita sa mga o hindi siya nagabayan yung ganitong parenting niya. Siguro yes, tama kailangan dito pa lang dito pa lang pwede niyo nang i-report to. Pero sige, pero sa akin lang is again yung sinabi ko nung recent yung kanina is tone deaf din yun. Okay? So, yun. At pero pagdating to sa mga explicit language sa harap ng bata, no, big no for me. Okay? Bata yan eh. Kasi parang tinuturuan mo maging maging masama. 'Di ba? Although kasi this is foul language is a foul language, no? Hindi kasi pwedeng turuan itong mga bata. Kasi once na na hindi nagabayan, pwede yang ikasama ang mga bata. At pwedeng mauwi ito sa na pwedeng madala sa DSWD kasi hindi naturuan ng di ba? Yan ang nakikita ko sa anggulo nito. So, balik na tayo. Sige. Yun ang mga sabi ng mga stars. Thank you. See you in the next video. Bye!